Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang yaman o pangalan, kundi ang kalayaang tumawa ng malakas. Sabi nila, may mga pader na itinatayo hindi para ilayo ang iba, kundi para malaman kung sino ang sapat ang tapang para wasakin ito. Paano kung ang pader na iyon ay binuo ng sarili mong ina at ang tanging pambasag ay ang pagmamahal na natatakot kang tanggapin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni na Alon at Hiraya. Ang marangyang sasakyan ni Alon Valderrama ay dahan-dahang pumasok sa malawak na tarangkahan ng Hacienda del Silencio. Isang buntong hininga ng tagumpay ang pinakawalan niya. Ang kasunduan ay naisara na. Isa na namang malaking panalo para sa Valderrama Corporation. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ang lahat ay nasa tamang kaayusan. Iyon ang pinakamahalaga para kay Alon. Ang kaayusan, ang perpeksyon. Pagbaba niya mula sa sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather ay humalo sa sariwang hangin ng hapon. Sinalubong siya ng perpektong tanawin. Isang malawak at luntiang hardin na walang kahit isang tuyong dahon, mga hile-hilerang bulaklak na tila sinukat ng ruler at isang katahimikang nagpapatunay ng kanyang kontrol sa lahat ng bagay. Ang Hacienda del Silencio ay hindi lang isang tahanan. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan at prestihiyo ng kanilang angkan. Ngunit habang naglalakad siya sa landas na gawa sa bato, may napansin siyang kakaiba. Isang bagay na wala sa lugar. Sa gitna ng kanyang perpektong damuhan, may mga nagkalat na itim na mantsa, mga tipak ng putik, at habang papalapit siya, ang tahimik na pagmamalaki sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkunot ng noo. At doon, sa gitna ng di mapapatawad na kaguluhan, nakita niya ang pinagmulan nito, ang kanyang dalawang anak, sina Lino at Maya. Ang kanilang mga mamahaling damit ay nababalot ng putik. Ang kanilang mga kamay at muka ay marurumi. Ngunit ang mga mata nila ay nagliliwanag. At ang kanilang mga halakhak, iyon ang pinakamatamis at pinakamalakas na ingay na narinig niya sa hasyendang ito sa loob ng mahabang panahon. Sa tabi nila, nakaupo sa damuhan ay ang bagong yaya, si Hiraya Santos. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mga bata na masayang nagtatampisaw sa maliit na hukay ng putik na ginawa nila. Napatigil si Alon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang perpektong hardin, ang kanyang obra maestra, sinira. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Alon ay mababa at kontrolado, ngunit may diin ng galit na hindi maitago. Napalingon si Hiraya at ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala nang makita ang madilim na anyo ni Alon. Tumayo siya at marahang pinagpagan ang kanyang palda. Ang mga bata, nang maramdaman ang pagbabago sa hangin, ay biglang natahimik. Ang kanilang masayang sigawan ay napalitan ng kaba. Mr. Valderrama, magandang hapon po, bati ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng tensyon. Naglalaro lang po kami. Natututo silang magtulungan para gumawa ng putik na kastilyo. Tiningnan ni Alon ang nagkalat na putik, pagkatapos ay ang mga mata ng kanyang mga anak na ngayon ay nakatitig sa sahig. Naglalaro? Ulit niya, tila hindi makapaniwala sa salitang narinig. Ang tawag mo rito ay paglalaro? Tignan mo ang ginawa ninyo sa hardin. Tignan mo ang mga damit nila. Ang damit po ay nalalabhan. Ang damo ay tutubong muli. Mahinahong sagot ni Hiraya. Tumingin siya sa mga bata at isang malambot na ngiti ang bumalik sa kanyang mukha. Pero ang pagkakataong ito ang tawa nila. Hindi po iyon laging bumabalik. Sumikip ang dibdib ni Alon. Ang mga salita ng babae ay tila mga batong ibinabato sa pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso.
May mga patakaran sa bahay na ito, Miss Santos. Mariing sabi ni Alon. Disiplina ang kailangan ng mga anak ko, hindi dumi at gulo. Sa pagkakataong iyon, tinitigan siya ni Hiraya ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na pag-unawa na nakapagpabagabag kay Alon. Naniniwala po ako sa disiplina, Mr. Valderrama, sabi niya. Pero naniniwala rin po ako na ang disiplinang walang pagmamahal ay nagbubunga lang ng takot. Takot. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng napakalakas. Biglang nag-iba ang paligid. Ang malawak na hardin ay naging isang malamig na bintanang salamin. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. At sa loob, isang batang lalaki na nakasuot ng perpektong damit ang mag-isang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, pinapanood ang mga batang kapitbahay na nagtatampisaw sa mga lawa ng ulan. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang maramdaman ang ulan, ngunit alam niya ang mga patakaran, ang disiplina, at higit sa lahat, alam niya ang takot na kaakibat ng pagsuway. Alon. Isang boses ang pumutol sa alaalang iyon. Isang boses na mas malamig pa sa hangin ng hapon. Napalingon si Alon. Nakatayo sa may pinto ng mansyon ang kanyang ina, si Puri Valderrama. Ang kanyang tindig ay perpekto, ang kanyang damit ay walang gusot, at ang kanyang muka ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa eksena sa hardin, sa putik, sa mga bata, at lalo na kay Hiraya. Ang katahimikan na dala ng kanyang presensya ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Agad na tumakbo sina Lino at Maya sa likod ni Hiraya, tila naghahanap ng kanlungan. Tumingin si Puri Valderrama hindi kay Hiraya, kundi sa kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw upang bumigkas ng isang utos na kasing bigat ng isang hatol. Alon, ayusin mo ito. Ngayon din. Ang pagpasok sa loob ng mansyon mula sa hardin ay tila pagpasok sa ibang mundo. Kung sa labas ay may ingay ng halakhak at amoy ng lupa, sa loob ay bumabalot ang isang nakabibinging katahimikan at ang malamig na amoy ng floor wax. Pinangunahan ni Hiraya ang dalawang bata papasok. Ang maliliit nilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng mga ito. Sila man ay nakakaramdam sa bigat ng presensya ni Puri Valderrama. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila, hindi upang tulungan sila, kundi upang maghatid ng mensahe. Pinapatawag po kayo ni Senyora Puri sa sala, Miss Santos. Sabi nito, ang mga matay nakaiwas. Ako na po ang bahala sa mga bata. Isang halik sa noo ang ibinigay ni Hiraya kina Lino at Maya. Maglinis na kayo, ha? Babalik agad si Ate Hira. Bulong niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ngunit ang mga bata, sa kanilang murang isipan, ay alam na may mali. Isang mahigpit na yakap mula kay Maya ang naging sagot nito bago sila dinala ng kasambahay paakyat sa hagdanan. Naiwan si Hiraya sa paanan ng malaking hagdanan, nag-iisa. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan, matataas na kisame, makikinang na sahig, at mga antigong kasangkapan na tila hindi pa nagagalaw ng panahon. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ng ito ay walang buhay. Malamig, tulad ng reyna na naghahari dito. Huminga siya ng malalim bago naglakad patungo sa sala. Doon, nakaupo si Puri Valderrama sa isang silyang may mataas na sandalan, tila isang trono. Hindi siya nakatingin kay Hiraya. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bulaklak sa florera, inaayos ang isang talulot na bahagyang nalanta. Ang simpleng kilos na iyon ay naglalaman ng isang babala. Lahat ng bagay na hindi perpekto sa kanyang paningin ay dapat alisin. Umupo ka, Miss Santos. Utos ni Puri. Ang boses ay kalmado ngunit walang bahid ng init. Hindi pa rin siya tumitingin.
Sumunod si Hiraya, umupo sa dulo ng isang mahabang sofa. Ang distansya sa pagitan nila ay malawak, ngunit ang tensyon ay halos mas palpable kaysa sa hangin. Ilang linggo ka na dito? Tanong ni Puri. 2 linggo na po, senyora, sagot ni Hiraya. Sa wakas, ibinaling ni Puri ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, malamig, at tila kayang basahin ang pinakatatagong kahinaan ng isang tao. Sa loob ng 2 linggo, Miss Santos, inaasahan kong naunawaan mo na ang mga patakaran ng pamamahay na ito, ang Hacienda del Silencio, ay may pinapanatiling pamantayan, isang pamantayan ng kaayusan, respeto at disiplina. Naiintindihan ko po iyon, senyora. Talaga ba? Isang bahagyang pagtaas ng kilay ni Puri ang nagbigay diin sa kanyang pagdududa. Dahil ang nakita ko kanina sa hardin ay hindi kaayusan, iyon ay kaguluhan. Ang mga batang iyon ay hindi lang basta-basta. Sila ang susunod na Valderrama. Ang bawat kilos nila ay sumasalamin sa pangalan ng pamilyang ito. At ang pangalang iyon ay hindi kailanman dapat mabahiran ng dumi. Huminga ng malalim si Hiraya, pinipigilan ang sariling mabalisa. Paumanhin po, senyora, pero mga bata po sila. Kailangan po nilang maranasang maging bata. Ang paglalaro sa labas, ang madumihan, parte po iyon ng kanilang paglaki. Nakakatulong po iyon para sila maging malikhain at matatag. Isang mahinang tawa, walang kagalakan, ang kumawala sa mga labi ni Puri. Pagiging malikhain? Pagiging matatag? Ang kailangan nila ay maging handa sa mundong kanilang papasukin. Isang mundong hindi nagbibigay ng premyo sa paglalaro sa putik. Ang tungkulin mo ay ihanda sila para sa mundong iyon, hindi para hikayatin silang maging ordinaryo. Sa puntong iyon, pumasok si Alon sa sala. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit agad napansin ni Hiraya ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Tumayo ito sa tabi ng kanyang ina, isang sundalong naghihintay ng utos mula sa kanyang general. "Alon!" sabi ni Puri, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya, ngunit para lamang sa kanyang anak. "Ipaliwanag mo kay Mrs. Santos ang ating pananaw." Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa buong silid. Ito na iyon, ang paghatol. Tumingin si Alon, hindi kay Hiraya, kundi sa isang malayong pader sa likod niya. "Miss Santos, ang aking ina ay may punto. Ang mga tradisyon at inaasahan sa pamilyang ito, mahigpit naming sinusunod. Tradisyon ba ang tawag sa pagkakait sa mga bata ng kanilang pagkabata?" Hindi napigilang itanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pakiusap. "Alon, Mr. Valderrama, nakita ko po sa mga mata nila kanina. Masaya sila, totoong masaya." Ang pagbanggit sa kanilang kasiyahan ay tila isang sampal kay Alon. Isang saglit na pag-aalinlangan ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit isang tingin lang mula sa kanyang ina ay sapat na para burahin ito. Muling nagsalita si Puri. Ang kanyang boses ay matigas na tila bakal. "Alon, simple lang ang pagpipilian dito. Ang kaayusan at legasya na pinaghirapan ng mga ninuno natin. O ang panandaliang kaguluhan na dala ng isang estranghero. Ang ultimatum ay malinaw. Hindi ito tungkol kay Hiraya. Ito ay tungkol sa katapatan ni Alon." Huminga ng malalim si Alon. Sa wakas, tumingin siya kay Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isinara na niya ang anumang bahagi ng kanyang sarili na naantig kanina. "Miss Santos, pinapahalagahan namin ang iyong serbisyo," formal niyang sinabi. "Ngunit kailangan ka na naming palayain sa iyong tungkulin. Hindi ka na kailangang bumalik bukas." Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal. Hindi dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa lalim ng kanyang pagkadismaya. Isang tango lang ang isinagot ni Hiraya. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita ang lahat. Ang sakit, ang panghihinayang, at ang awa.
Awa para sa dalawang batang nagtatago sa itaas at awa para sa lalaking nasa harap niya na hindi kayang tumayo para sa kanila. Walang imik siyang tumayo at naglakad palabas ng sala, palabas ng mansyon, dala ang bigat ng katahimikang muling bumabalot sa Hacienda del Silencio. Habang naglalakad siya papalayo sa malaking tarangkahan, narinig niya ang maliliit na yabag na tumatakbo sa likuran niya. Isang maliit na boses ang sumigaw, basag sa pag-iyak. Ate Hira! Napalingon siya. Si Maya, tumatakbo palapit sa kanya, ang mga mata ay namumugto. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang bestida, ang munting katawan ay nanginginig. Ate Hira, huwag po kayong umalis! Sigaw ng bata. Sino na po ang maglalaro sa amin? Bumalik ang kaayusan sa Hacienda del Silencio. Ang hardin ay muling naging perpekto, walang bahid ng putik. Ang sahig ng mansyon ay mas makintab pa kaysa dati. Ang mga laruan ay nakasalansan ng maayos sa kanilang mga kahon. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kaayusan ay ang pagbabalik ng isang mas malalim at mas mabigat na katahimikan. Isang katahimikang sumasakal. Para kay Alon, ang katahimikang ito na dati simbolo ng kanyang kontrol ay isa na ngayong paalala ng kanyang pagkatalo. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagpapahirap. Si Puri ay naroon. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo sa kabisera ng mesa, kontento sa naibalik na disiplina. Sina Lino at Maya ay nasa kani-kanilang upuan. Ang kanilang mga likod ay tuwid na tuwid. Ang kanilang mga kilos ay sinanay. Kumakain sila ng walang imik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Pinagmasdan ni Alon ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga muka ay walang ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay laging nakayuko. Nawala na ang kislap na nakita niya sa hardin. Nawala na ang sigla. Sa kanilang lugar ay isang maingat na pagsunod. Isang pagsunod na isinilang mula sa takot. Ang disiplinang walang pagmamahal ay nagbubunga lang ng takot. Ang mga salita ni Hiraya ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, mas malakas at mas malinaw kaysa dati. Ngayon, nakikita na niya ang katotohanan nito sa mukha ng sarili niyang mga anak. Hindi niya sila iniligtas mula sa kaguluhan. Itinulak niya sila pabalik sa isang kulungan. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta siya sa kanyang silid-aklatan, napahinto si Alon sa tapat ng kwarto ng mga bata. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa loob, may narinig siyang mahinang bulungan. Miss ko na si Ate Hira, narinig niyang sabi ni Maya. Ang boses ay garalgal. Ako rin, sagot ni Lino. Sana hindi na lang tayo naglaro sa putik. Isang sandali ng katahimikan. Kasalanan ba natin kaya siya umalis, kuya? Tanong muli ni Maya. Tila isang punyal ang bawat salita na tumusok sa puso ni Alon. Napasandal siya sa pader, hindi makahinga. Hindi lang kaligayahan ang ninakaw niya sa kanila, binigyan pa niya sila ng pasanin ng kasalanan. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay halos makapagpaluhod sa kanya. Ito ba ang ibig sabihin ng pagiging isang balderrama? Ang pagwasak sa puso ng sarili mong mga anak para sa kapakanan ng isang pangalan? Kinabukasan, isang malakas na ulan ang bumuhos sa hacienda. Ang kulog ay dumadagundong at ang langit ay madilim. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Alon ang pagpatak ng ulan sa kanyang perpektong hardin. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki, nakadikit sa salamin, pinapangarap ang kalayaang dulot ng ulan. Isang kilos sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, nakatayo sina Lino at Maya. Hindi sila naglalaro. Nakatayo lang sila, ang kanilang mga damit ay unti-unting nababasa. Nakatingala sila sa langit, ang kanilang mga mukha ay nakahantad sa ulan. Tila naghihintay ng isang bagay na hindi nila maintindihan.
Isang maliit at tahimik na pagre-rebelde. Isang bagay sa loob ni Alon ang nagbago. Hindi na siya ang CEO ng Valderrama Corporation. Hindi na siya ang anak ni Puri Valderrama. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng kanyang opisina, bumaba sa hagdanan at lumabas ng mansyon patungo sa ulan. Hindi niya alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling kasuotan. Naglakad siya papalapit sa kanyang mga anak. Nang makita siya, natigilan ang mga bata. Ang takot ay muling gumuhit sa kanilang mga mukha. Inaasahan ang isang galit na sermon. Ngunit walang galit sa mga mata ni Alon. Tanging kalungkutan at pagsisisi. Lumuhod siya sa basang damuhan upang maging kapantay nila. Hinawakan niya ang kanilang maliliit at nanginginig na mga kamay. Hindi kayo dapat nandito sa labas. Magkakasakit kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Si Lino, ang kanyang panganay, ay nag-ipon ng lakas ng loob para magsalita. Si Ate Hira po, hindi siya magagalit, sabi nito. Sabi niya, ang ulan daw po ay para lang din sa mga bata. Muling nasaktan si Alon. Patawarin niyo si Daddy, halos pabulong niyang sabi. Tinitigan siya ni Lino, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng karunungan. Hindi po kami galit sa inyo, Daddy. Huminto ito saglit, tila naghahanap ng tamang salita. Gusto lang po naming matuto ulit si Daddy na tumawa. Ang mga salitang iyon. Ang simpleng hiling na iyon. Iyon ang tuluyang bumasag sa pader na matagal nang nakapalibot sa puso ni Alon. Hindi na niya napigilan ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang 2 anak ng napakahigpit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang lahat ng taon na nasayang, lahat ng tawang ipinagkait niya sa kanila at sa kanyang sarili. Matututo si Daddy, bulong niya sa buhok ng kanyang mga anak. Pangako, matututo ulit si Daddy. Dinala niya sila sa loob at matapos matiyak na sila'y tuyo at mainit na, nagmarcha si Alon patungo sa kanyang opisina na may bagong determinasyon. Binuksan niya ang isang filing cabinet, hinanap ang folder na may markang S. Santos, Hiraya. Nandoon ang lahat, ang kanyang resume, ang kanyang mga reference, at sa ibaba, ang kanyang contact number. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang tinatype ang mga numero. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat pagtibok. Nagsimula itong magring. Tumunog ito. Minsan. 2 beses. 3. Walang sumasagot. Ang Bahay Araw Cafe ay ang kabaligtaran ng Hacienda del Silencio. Kung ang hacienda ay malawak, malamig at tahimik, ang maliit na kapihan na ito ay masikip, mainit at puno ng masayang kwentuhan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at kapeng barako ay yumayakap sa sinumang papasok. Para kay Hiraya, ito ang kanyang kanlungan sa nagdaang 2 araw. Isang lugar kung saan ang pait ng kanyang pagkadismaya ay pansamantalang natatabunan ng tamis ng ensaymada. Oh, Hira, heto't subukan mo itong bagong timpla ko, sabi ni Aling Tess, ang may-ari ng kafe, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa mesa ni Hiraya. Huwag mo nang isipin masyado iyon. Marami pang ibang trabaho dyan para sa isang mabait at magaling na tulad mo. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Hiraya. Salamat po, Aling Tess. Nagtanong-tanong na nga po ako sa mga kakilala ko. Siguro ay may nangangailangan ng tutor o assistant. Ngunit hindi ang pagkawala ng trabaho ang tunay na mabigat sa kanyang dibdib. Ang naaalala niya ay ang mga mata ni Maya na puno ng luha, ang pagkapit nito sa kanyang damit. Naaalala niya ang biglaang pananahimik ni Lino. Ang mga batang iyon, sila ang dahilan kung bakit tila may butas sa kanyang puso. Habang hinahalo niya ang kanyang kape, biglang tumunog ang chime ng pintuan. Isang anino ang tumabon sa kanyang mesa.
Isang anino na tila hindi bagay sa masayang liwanag ng bahay-araw. Pag-angat niya ng tingin, halos mabitawan niya ang kanyang tasa. Nakatayo sa harap niya si Alon Valderrama. Ang kanyang mamahaling suit ay tila wala sa lugar sa gitna ng mga sahig na gawa sa kahoy at mga mesang may disenyong bulaklak. Ang kanyang tindig ay matigas at hindi mapakali. Tila siya isang agilang naligaw sa isang hardin ng mga maya. Ang lahat ng ingay sa cafe ay tila humina. At naramdaman ni Hiraya ang mga matang nakatingin sa kanila. Mr. Valderrama, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Tumayo siya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Anong ginagawa niyo rito? Tila naghahanap ng tamang salita si Alon. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit isinara rin itong muli. Bumuntong hininga siya ng malalim, isang kilos na nagpapakita ng pagod at pagkatalo. Pwede ba akong umupo? Tumangulang si Hiraya at dahan-dahang umupo muli. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis, halong kaba at pagtataka. Ano ang kailangan ng pinakamakapangyarihang Valderrama sa isang tinanggal na yaya? Umupo si Alon sa silyang nasa tapat niya. Ang kanyang mga kilos ay alanganin. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nagbubulungan, at pagkatapos ay bumaling kay Aling Tess na nasa counter. Tumayo siya sandali at lumapit dito. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 tasa ng kape. Maingat niyang inilapag ang isang tasa sa harap ni Hiraya. Sa kanyang pag-abot, ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Hiraya na nasa mesa. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Hiraya. Napakabilis. Hindi inaasahan. Napatingin siya sa kanilang mga kamay at nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatingin din si Alon. Ang mga mata nito, na laging puno ng lamig at awtoridad, ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang kislap, isang pagkabigla, isang pagkilala. Sa isang saglit, tila huminto ang pag-inog ng mundo sa loob ng bahay-araw. Tanging silang dalawa lang at ang init ng isang hindi maipaliwanag na damdamin. Agad binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang kanyang pisngi ay bahagyang uminit. Umupo muli si Alon, inayos ang kanyang kurbata. Tila sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Gusto kong humingi ng tawad, panimula niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa dati, puno ng sinseridad na hindi inaasahan ni Hiraya. Sa paraan ng pagpapaalis ko sa'yo, mali iyon, maling-mali. Hindi sumagot si Hiraya. Hinintay niya ang kasunod. Ang sakit ng pagtataksil niya sa mga bata ay sariwa pa. Kailangan ka ng mga anak ko. Pagpapatuloy ni Alon, at sa pagkakataong iyon, narinig ni Hiraya ang isang bagay na bihira sa kanyang boses, kawalan ng pag-asa. Bumalik ang katahimikan sa bahay, Hiraya. Pero hindi na ito ang katahimikan ng kaayusan. Ito ay katahimikan ng kalungkutan. Ang takot. Ikinuwento niya ang lahat. Ang hapunan na walang imik, ang narinig niyang bulungan ng mga bata na hinahanap siya, at ang eksena sa ilalim ng ulan kaninang umaga. Ikinuwento niya ang sinabi ni Lino. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Asiwong biyahay. Usimeyin na. Gusto lang po naming matuto ulit si Daddy na tumawa. Sa pag-ulit ni Alon sa mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang tuluyang pagguho ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Wala na roon ang malamig na CEO. Ang nakikita niya ngayon ay isang amang nalilito, nasasaktan, at desperadong humihingi ng tulong para maayos ang kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim. Alam niya ang dapat niyang gawin para kina Lino at Maya, at marahil para rin sa lalaking ito na tila biktima rin ng sarili niyang tahanan. Babalik ako, sabi niya sa wakas. Isang alon ng matinding ginhawa ang rumagasa sa mukha ni Alon. Ang tensyon sa kanyang balikat ay nawala. Pero, dagdag ni Hiraya, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng paninindigan.
mayroon akong isang kondisyon. Napatigil si Alon. Kahit ano, dodoblehin ko ang sweldo mo. Bibigyan kita ng, hindi pera, Alon. Putol ni Hiraya. Babalik ako para tulungan ang mga anak mo. At para magawa ko iyon ng tama, kailangan mong maging bahagi nito. Ang kondisyon ko ay ito. Araw-araw, maglalaan ka ng kahit isang oras. Isang oras na walang trabaho, walang telepono, walang rules ni Senyora Puri. Isang oras para maging ama ka lang. Kailangan mong matutong maglaro kasama sila. Kailangan mong matutong maging magulo. Tinitigan siya ni Alon, tila pinoproseso ang hinihingi niya. Maglaro? Maging magulo? Iyon ang mga bagay na buong buhay niyang iniwasan. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang yakap ni Lino at Maya sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan, isang bagay na kahanga-hanga ang nangyari. Ang mga sulok ng bibig ni Alon ay umangat. Hindi ito ang mapangutyang ngiti na nakita niya noon. Ito ay isang tunay, bagamat alanganin, na ngiti. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata at nagpabago sa buong anyo ng kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataong nakita siya ni Hiraya na ngumiti ng totoo. At sa sandaling iyon, naisip niyang siya ang pinakagwapong lalaking nakita niya. Deal, sabi ni Alon. Tuturuan mo ako. Kinahapunan din ay bumalik si Hiraya sa Hacienda del Silencio. Ang pagsalubong ni Lino at Maya ay puno ng luha at halakhak. Isang tunog na muling nagbigay buhay sa malaking bahay. Ngunit habang papasok siya sa main door, hawak ang kamay ng mga bata, napatigil siya. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Puri Valderrama. Hindi ito nagsalita. Hindi ito sumigaw. Nakatayo lang ito doon, ang kanyang mga kamay ay nakalikop, nakatingin pababa kay Hiraya. At dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na walang init, walang saya. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo, puno ng isang nakatagong babala at isang plano na siya lang ang nakakaalam. Sa pananaw ni Alon, nagkaroon ng bagong musika ang Hacienda del Silencio. Hindi ito musika mula sa isang grand piano o mamahaling stereo system. Ito ay musika na nililikha ng mga yapak ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo, ng mga tawa na umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame at ng mahinang boses ni Hiraya na nagkukwento bago matulog ang mga bata. Ang dating malamig at malawak na espasyo ng mansyon ay unti-unting napupuno ng init. Isang init na hindi pa niya nararamdaman sa sarili niyang tahanan. Totoo sa kanilang kasunduan, sinimulan ni Alon na tuparin ang kanyang pangako. Ang unang araw ay puno ng pag-aalinlangan. Inanyayahan siya ni Hiraya na sumali sa paggawa nila ng isang pau-day banggoy sa gitna ng sala. Sa una, tumayo lang si Alon sa gilid, suot pa ang kanyang business suit, hindi alam kung paano magsisimula. Para sa isang taong sanay mag-utos sa mga board meeting, ang ideya ng paghahagis ng unan ay dayuhan at halos katawa-tawa. Sige na po, Mr. Valderrama, sabi ni Hiraya. May mapaglarong ngiti. Kailangan po ng pader dito sa kaliwa. Ikaw po ang chief engineer. Si Lino at Maya ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Dahil sa kanila, huminga siya ng malalim, hinubad ang kanyang coat, at kumuha ng isang unan. Sa una, ang kanyang mga kilos ay matigas at kalkulado. Ngunit nang hagisan siya ni Maya ng isang maliit na unan na tumama sa kanyang dibdib, at nang marinig niya ang malakas na halakhak ng mga ito, isang bagay sa loob niya ang natunaw. Gumanti siya ng hagis, at sa gitna ng nagliliparang unan at gumuguhong pader ng kumot, narinig ni Alon ang isang tunog na hindi niya namalayang sa kanya pala nang gagaling, isang tunay at malakas na tawa. Ang mga hapunan ay nagbago rin. Mayroon ng kwentuhan. Ngunit ang kanyang ina, si Puri, ay nanatiling isang malamig na presensya sa kabisera ng mesa. Isang gabi,
Habang masayang nagkukwento si Lino tungkol sa ipinangako ni Hiraya na pagbisita sa isang butterfly garden, sumabat si Puri. Nakakatuwa na makita ang mga bata na masigla, sabi nito. Ang bawat salita ay may balot na yelo. Sana lang ay hindi nila makalimutan ang kanilang mga leksyon sa French at violin dahil sa sobrang paglalaro. Natahimik ang lahat. Napayuko si Hiraya. Ngunit bago pa man niya ito palampasin, nagsalita si Alon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. May tamang oras para sa lahat, sabi niya, nakatingin sa kanyang ina. At mas mahalaga sa akin ngayon na makita silang masaya. Ang mga leksyon ay maaaring maghintay. Isang saglit na pagkabigla ang gumuhit sa mukha ni Puri, na agad napalitan ng isang hindi mabasa, malamig na ekspresyon. Hindi na ito muling nagsalita sa buong hapunan. Ngunit sa ilalim ng mesa, isang munting sipa mula sa paa ni Hiraya at isang tingin ng pasasalamat ang naramdaman at nakita ni Alon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ipinagtanggol niya ang tama sa loob ng sarili niyang bahay. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, madalas silang mag-usap ni Hiraya sa may hardin. Sa ilalim ng mga bituin, sa katahimikan na ngayon ay payapa at hindi na nakakatakot, nakahanap si Alon ng isang taong kaya niyang kausapin ng walang maskara. Salamat Hiraya, sabi niya isang gabi. Hindi mo lang binabalik ang mga ngiti ng mga anak ko, binabalik mo rin ang sa akin. Wala po iyon, Alon, sagot ni Hiraya. Ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay natural na lumabas. Nakikita ko po sa inyo ang isang amang gustong matuto. Iyon po ang pinakamahalaga. Habang tumatagal, ang paghanga ni Alon kay Hiraya ay lumalalim. Hindi lang ito dahil sa kung paano niya alagaan ang mga bata, kundi dahil sa kanyang simpleng pananaw sa buhay, sa kanyang katatagan, at sa liwanag na dala niya saan man siya magpunta. Ngunit sa likod ng lahat ng bagong tuklas na kaligayahan, hindi niya maalis ang isang anino ng pag-aalala. Ang kanyang ina. Ang dating laging may komentaryo ay naging sobrang tahimik. Pinagmamasdan lang siya nito mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay laging nasa kanila, lalo na kay Hiraya. Ang katahimikan ni Puri ay mas nakakakaba kaysa sa kanyang mga sermon. Ito ay katahimikan ng isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na opensiba. Ang hindi alam ni Alon, ang opensiba ay nagsimula na. Sa isang madilim na silid, sa kabilang bahagi ng syudad, isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Puri Valderrama. Narito na po ang lahat ng nalaman ko tungkol kay Hiraya Santos at sa kanyang pamilya, senyora. Sabi ng pribadong investigador, binuksan ni Puri ang envelope. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento at litrato sa loob. Habang nagbabasa siya, isang malamig at matagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Narito na, ang sandata na kailangan niya para durugin ang munting kaligayahang sumisibol sa kanyang pamamahay. Nahanap na niya ang perpektong lason para patayin ang damong ligaw na sumisira sa kanyang perpektong hardin. Magaling, sabi niya sa investigador, hindi inaalis ang tingin sa isang lumang litrato. Gawin mo na ang susunod na hakbang. Kinagabihan, matapos ihatid ni Hiraya ang mga bata sa kanilang silid, sinalubong siya ng isang kasambahay. Miss Hira, pinapatawag po kayo ni Senyora Puri sa kanyang opisina. Naramdaman ni Hiraya ang biglaang panlalamig ng kanyang sikmura. Kumatok siya nang marahan sa pinto ng opisina. Pasok! Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Puri na nakaupo sa likod ng malaking lamesa nito, tila isang reyna sa kanyang trono. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa mesa na nagbibigay ng anino sa mukha ng matanda. Maupo ka, Hija, sabi ni Puri. Ang paggamit sa salitang Hija ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Hiraya. Mayroon lang akong ilang
Interesanteng bagay na gustong ipakita sa'yo. Tungkol sa tatay mo. Ang opisina ni Puri Valderrama ay tila isang silid na hindi naaabot ng anumang init o liwanag na dala ni Hiraya sa mansyon. Dito, ang hangin ay nanatiling malamig, mabigat sa amoy ng mga lumang libro at hindi natitinag na kapangyarihan. Umupo si Hiraya sa silyang nasa harap ng malaking mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, habang pinapanood niya ang matandang babae na may kinukuha mula sa isang drawer. Ang tatay mo? Ulit ni Puri, ang kanyang boses ay may kakaibang lambing na mas lalong nagpakaba kay Hiraya. Nabanggit mo noon na isa siyang hardinero. Mahusay, hindi ba? Opo, senyora. Sagot ni Hiraya, nagtataka kung saan patungo ang usapang ito. Mahal na mahal po niya ang mga halaman. Alam ko, sabi ni Puri. Mula sa drawer, kumuha siya ng isang lumang litrato na bahagyang naninilaw na sa mga gilid. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa, palapit kay Hiraya. Dahil dito sa Hacienda del Silencio, siya natutong maging mahusay. Napakunot ang noo ni Hiraya. Kinuha niya ang litrato. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Nakasuot ito ng uniforme ng hardinero, ang kanyang mukha ay masaya at puno ng pagmamalaki. Nakatayo siya sa tabi ng isang hanay ng mga rosas na pamilyar kay Hiraya, mga rosas na nakatanim pa rin hanggang ngayon sa hardin ng mansyon. Ang kanyang ama. Dito, sa lugar na ito. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa silid. Paano? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa litrato. Siya ang pinakamagaling na hardinero na nagkaroon ng hacienda. Pagpapatuloy ni Puri, ang kanyang boses ay kalmado, tila nagkukwento lang ng isang lumang alaala. Siya ang nag-alaga sa mga rosas na iyon na nanalo ng maraming parangal. Ngunit isang araw, nagkaroon ng insidente. Ang mga bata pa noon na sina Lino at Maya, sa kanilang paglalaro ay nakapitas ng ilan sa mga pinakamahalagang bulaklak. Isang pagkakamali ng pagiging bata. Nakinig lang si Hiraya, ang kanyang isip ay naguguluhan, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Siyempre, bilang pinuno ng mga hardinero, responsibilidad niya iyon, sabi ni Puri. Isang simpleng paalala lang sana ang kailangan. Isang pag-amin sa pagkukulang, ngunit sa halip, naging palaban siya. Ikinatwiran niya na hayaan ang mga bata. Isang pilosopiyang tila pamilyar, hindi ba? Tumingin si Puri kay Hiraya, isang matalim na tingin na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang pagsuway sa patakaran ay hindi katanggap-tanggap sa pamamahay na ito. Kaya't kinailangan kong gawin ang nararapat. Kinailangan ko siyang tanggalin. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Hiraya. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang biglaang pagkawala ng trabaho ng kanyang ama, ang mga gabing tahimik itong nakaupo sa labas ng kanilang maliit na bahay, ang kalungkutan sa mga mata nito na hindi niya maintindihan noon. Iyon pala, ito pala ang dahilan. Ang lugar na ito ang naging dahilan ng kanilang paghihirap. Hindi ko po alam, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang litrato ay halos madurog sa kanyang mga kamay. Talaga ba? Tanong ni Puri. Ang kanyang boses ay puno ng pinong panunuya. Napakagaling na pagkakataon. Kung gayon, sa dinami-dami ng pamilya sa buong Pilipinas na maaari mong pagtrabahuan, napunta ka pa rin dito. Sa mismong lugar na nagdulot ng kasawian sa iyong ama. Lumapit si Puri sa gilid ng mesa, tila isang mangangaso na papalapit sa kanyang nasukol na biktima.
O baka naman hindi ito pagkakataon, Hiraya? Baka naman ito ay isang pinagplanuhang pagbabalik? Hindi po totoo yan, depensa ni Hiraya, tumatayo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Wala po akong alam. Nag-apply lang po ako sa isang ahensya. Isang plano para makapasok sa pamilyang ito? Pagpapatuloy ni Puri, hindi pinapansin ang kanyang mga sinasabi. Para makuha ang tiwala ng aking apo? Ang tiwala ng aking anak? Para ano? Para iparamdam sa amin ang hirap na sinapit ng pamilya mo? Para sa paghihiganti? Ang bawat tanong ay tila isang matulis na patalim. Ang bawat salita ay isang akusasyon na sumisira sa lahat ng magandang nasimulan niya. Ang saya ng mga bata, ang mga ngiti ni Alon, ang namumuong pag-asa, lahat ay biglang nabalot ng lason. Hindi! Paulit-ulit niyang sinasabi habang umaatras papalayo sa babae. Hindi po ganyan. Huwag kang mag-alala, Hiha. Naiintindihan ko, sabi ni Puri. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mapagkunwaring malambing. Gagawin ng isang anak ang lahat para sa kanyang magulang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Alon, may ngiti sa kanyang labi, marahil ay hinahanap siya. Ngunit ang ngiti niya ay agad na nawala nang makita ang eksena sa harap niya. Isang umiiyak na si Hiraya na tila takot na takot at ang kanyang ina na nakatayo, kalmado at nasa kontrol. Mami? Hira? Anong nangyayari dito? Tanong ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Puri sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pagkaawa at kalungkutan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Alon. Elon anak, sabi niya sa isang malungkot na tono. Nandito siya hindi para sa mga bata. Nandito siya para ipaghiganti ang kanyang ama. Napatigil si Alon. Tumingin siya mula sa kanyang ina patungo kay Hiraya. Ang pagkalito at sakit ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa litratong hawak pa rin ni Hiraya. Tumingin siya sa mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Ang lahat ng kanilang mga sandali, ang tawanan, ang mga pag-uusap, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, ay biglang nabahiran ng pagdududa. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na halos hindi niya kayang bigkasin. Hira, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang sinasabi ng mommy, totoo ba? Ang tanong ni Alon ay binitawan sa hangin na tila isang mabigat na bato, at ang katahimikan na sumunod dito ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw. Para kay Alon, ang buong silid ay tila lumiit. Sa isang sulok ay ang kanyang ina, ang haligi ng kanyang buong buhay, ang personifikasyon ng pamanang Valderrama. Sa kabilang sulok ay si Hiraya, ang babaeng nagdala ng tawa pabalik sa kanyang tahanan, na ngayon ay nakatayo na tila isang estranghero, ang mukha ay basang-basa sa luha. At sa gitna ay siya, si Alon, na pinipilit pumili. Alon, pakinggan mo ako, nagsusumamong sabi ni Hiraya, humakbang palapit sa kanya. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Wala akong kaalam-alam na dito pala nagtrabaho ang tatay. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko sana. Isang napakagandang pagkakataon, hindi ba? Putol ni Puri, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Na ang anak ng isang tinanggal na hardinero ay siya mismong kumatok sa ating pinto? Alon anak, gamitin mo ang iyong isip. Huwag kang padala sa emosyon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang patak ng lason sa kanyang isipan, na kumakalat at nilalason ang lahat ng magagandang alaala na binuo nila ni Hiraya. Ang paglalaro ng unan, ang mga pag-uusap sa hardin, ang ngiti ni Hiraya, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Lahat ay tila bahagi ng isang malaking pagpapanggap. Ang kanyang fatal flaw, ang takot na mabigo, ang takot na malinlang at mapahiya, ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Paano kung tama ang kanyang ina?
Paano kung pinaglaruan lang siya? Ginamit ang kanyang mga anak para makapasok sa buhay niya? Ang ideya ay isang matinding sampal sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang pagiging Valderrama. Alon? Muling pakiusap ni Hiraya, ang kanyang boses ay basag na. Tumingin ka sa akin. Kilala mo na ako. Alam mong hindi ko kayang gawin yan. Tumingin si Alon sa kanya. At ang nakita niya ay hindi na ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tumawa, kundi isang mukha na puno ng mga lihim. Ang luha nito ay hindi na nagdulot ng awa, kundi ng pagdududa. Paano kita paniniwalaan? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom kapag may sisibakin siyang empleyado. Paano ako magtitiwala sa isang taong naglihim ng ganito kalaking bagay? Ang buong pagkatao mo ay konektado sa pamilya ko, sa nakaraan namin, pero hindi mo man lang ito nabanggit? Dahil hindi ko nga alam. Halos pasigaw na sagot ni Hiraya. Ang kanyang pagtitimpi ay nawala na. Hindi ko alam hanggang ngayon lang, bakit hindi mo makita iyon? Dahil ang nakikita ko ay isang perpektong kwento na masyadong magaling para maging totoo. Sagot ni Alon, ang kanyang boses ay tumaas na rin. Isang babaeng bigla na lang dumating, alam ang lahat ng tamang sasabihin. Alam kung paano kukunin ang loob ng mga anak ko. At pati na rin ang sa akin. Natahimik si Hiraya. Ang huling mga salita ni Alon ay tila sumugat sa kanya ng mas malalim kaysa sa lahat ng akusasyon. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang muli siyang tumingin kay Alon, wala na ang pakiusap sa kanyang muka. Tanging isang tahimik at basag na dignidad. Hindi ko kailanman nilinlang ka, Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pinaniwalaan ko na may kabutihan sa puso mo na natatabunan lang ng takot, pero siguro nagkamali ako. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Ang problema, Alon, huling sabi niya bago tuluyang lumabas, ay hindi kung mapagkakatiwalaan mo ako. Ang tanong ay kung kaya mong pagkatiwalaan ang sarili mong puso. Ang pinto ay nagsara ng walang ingay, ngunit ang katahimikan na naiwan ay nakakabingi. Naiwan si Alon na nakatayo, ang kanyang paghinga ay mabigat. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Ginawa mo ang tama, anak, sabi ni Puri. Ngunit hindi tama ang naramdaman ni Alon. Sumunod ang kanyang mga mata sa daan na tinahak ni Hiraya. Ilang saglit pa, nakita niya itong bumaba mula sa kanyang kwarto. Dala ang maliit na bag na dala niya noong una siyang dumating. Naglakad siya ng diretso patungo sa pintuan. Mula sa nakaawang na pinto ng kanilang silid sa itaas, nakita ni Alon sina Lino at Maya na tahimik na nakasilip. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Hindi naiintindihan kung bakit sa pangalawang pagkakataon, muli na namang umaalis ang kanilang ate Hira. Walang lingon-likod na binuksan ni Hiraya ang pinto at lumabas sa dilim ng gabi. Isinara ang pinto. At ang tawa ay muling nawala sa Hacienda del Silencio. Nakatayo pa rin doon si Alon sa gitna ng malamig na opisina. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ng kanyang ina sa kanyang balikat, isang paghawak ng pag-aari ng tagumpay. Natapos na, bulong ni Puri. Nabalik na sa ayos ang lahat. Ngunit habang nakatitig si Alon sa saradong pinto, walang tagumpay na naramdaman. Tanging isang malawak at malamig na espasyo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkatalo. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang katahimikan na bumalik sa Hacienda del Silencio ay iba. Kung dati ito ay katahimikan ng disiplina at kaayusan, ngayon ito ay katahimikan ng isang puntod. Malamig, mabigat at walang buhay. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw sa pagkawala ni Hiraya. Para kay Alon,
Ang bawat araw ay isang paglalakad sa loob ng isang magandang kulungan na siya mismo ang nagkandado. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Pumasok siya sa opisina, tinitigan ang mga numero sa computer screen, ngunit ang mga ito'y lumalabo lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ni Hiraya. Ang tanong ay kung kaya mong pagkatiwalaan ang sarili mong puso. Paulit-ulit. Tila isang sirang plaka. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nabigo siya. Isang hapon, habang dumadaan siya sa sala, nakita niya si Lino na tahimik na nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Ang kanyang konsentrasyon ay buong-buo. Lumapit si Alon, umaasang makakita ng eroplano o kotse. Ngunit, ang iginuguhit ng kanyang anak ay isang pamilya. Isang malaking stick figure, siya iyon, si Daddy. Isang mas maliit, si Mami Puri. Dalawang maliliit na figura sa gitna, sila ni Maya. At sa tabi niya, may isa pang figura, isang babaeng may mahabang buhok at nakangiti. Si Ate Hira, isang perpektong, masayang pamilya. Ngunit may mali, ang bahagi kung nasaan si Hiraya ay puno ng galit na mga guhit. Itim na krayola, binura. Kinaskas ng paulit-ulit na halos mapunit na ang papel. Anak, mahinang tawag ni Alon. Nag-angat ng tingin si Lino, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Nagagalit po si Lola kay Ate Hira, sabi nito sa isang walang emosyong boses. Kaya binura ko na lang po siya, para hindi na po magalit si Lola. Tila isang malaking kamay ang dumakma sa puso ni Alon at piniga ito ng walang awa. Ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng anak, natututo ng burahin ang mga taong nagpapasaya sa kanya para lang maiwasan ang galit. Natututo ng isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kapayapaan ng iba. Katulad niya, hindi na niya kinaya. Kailangan niyang makatakas. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa loob ng mansyon hanggang sa napadpad siya sa isang pinto na bihirang mabuksan. Ang pinto patungo sa bodega. Madilim at maalikabok sa loob. Puno ito ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Isang malaking baul na gawa sa kahoy na nara, ang baul ng kanyang ama. Ang tanging bagay na natira mula sa personal na gamit nito na hindi inalis ng kanyang ina. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, nilapitan niya ito. Binuksan niya ang mabigat na takip. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang ilang mga nakatuping damit at ilang mga gamit. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may nakatago. Ilang piraso ng canvas na may mga pinta ng langis, mga tanawin na hindi pamilyar sa kanya. At sa tabi nito, isang leather-bound na journal. Ang journal ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Umupo siya sa sahig na maalikabok at binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay elegante, ngunit ang mga salita ay puno ng kalungkutan. Oktubre 12. Muli na namang sinabi ni Puri na ang pagpipinta ay isang pag-aaksaya ng oras, isang libangan na hindi nababagay sa isang Valderrama. Itinago ko na naman ang aking mga likha. Ang bahay na ito ay isang ginintuang hawla. Mayroon akong lahat, ngunit wala akong kalayaan. Nagpatuloy sa pagbabasa si Alon. Nakita niya ang kwento ng isang lalaking pinangarap maging pintor, ngunit ipinagkait sa kanya ng tungkulin at ng isang asawang mas mahal pa ang pangalan ng pamilya kaysa sa kaluluwa ng kanyang kabiyak. Nakita niya ang sarili sa bawat pahina. At pagkatapos, natigilan siya sa isang entry. Marso 4. Isang inhustisya ang nangyari ngayon. Tinanggal ni Puri si Mang Berto, ang aming hardinero, isang mabuting tao, masipag, at may ginintuang puso. Ang kasalanan niya? Ang pagtatanggol sa karapatan ng aking mga apo na maging bata. Dahil sa ilang napitas na rosas,
nawalan ng kabuhayan ang isang tapat na tao. Sinubukan kong kumontra, ngunit wala akong nagawa. Muli, nanaig ang kanyang mga patakaran. Sana'y naging mas matapang ako para sa kanya. Para sa aking sarili. Mang Berto, ang ama ni Hiraya, isang inhustisya. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal si Alon ng buong lakas. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito pagsuway. Ito ay isang kalupitan. Isang kalupitan na binaluktot ng kanyang ina para magmukhang kasalanan ng iba. At siya? Naniwala siya. Agad siyang naniwala dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan na umaayon sa kanyang mga takot kaysa sa katotohanang sumisira sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit niya kay Hiraya ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malinaw at nakakapasong katotohanan. Minanipula siya. Ginamit ng sarili niyang ina ang kanyang kahinaan laban sa kanya. Isinara ni Alon ang journal. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng bodega. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Nawala na ang pagkalito at kalungkutan. Ang pumalit dito ay isang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang determinasyon na gawa sa pinaghalong galit, pagsisisi at isang biglaang paglaya. Alam na niya ngayon ang dapat niyang gawin. Nilisan niya ang bodega. Iniwan ang mga multo ng nakaraan. Naglakad siya pabalik sa mansyon. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi siya lumiko pakanan patungo sa kanyang opisina. Hindi siya lumiko pakaliwa patungo sa silid ng mga bata. Naglakad siya ng diretso. Diretso patungo sa silid ng kanyang ina. Hindi kumatok si Alon. Binuksan niya ang pinto sa opisina ng kanyang ina ng dahan-dahan ngunit may katiyakan. Ang bawat kilos niya ay may bigat, may layunin. Si Puri Valderrama ay nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng liwanag ng isang lamp. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng tingin, handa nang magbigay ng sermon tungkol sa pag-abala. Ngunit natigilan siya nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Wala na roon ang pag-aalinlangan. Wala na ang takot. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang lalaking may matigas na panga at mga matang nagliliyab sa isang kalmadong apoy. Walang imik na lumakad si Alon patungo sa mesa. Kinuha niya ang leather-bound na journal mula sa kanyang likuran at ipinatong ito sa makintab na kahoy. Ang tunog ng paglapag nito ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. "Ano na naman ito, Alon?" tanong ni Puri. Sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. "Kung may problema ka, pag-usapan natin bukas." "Ngayon natin ito pag-uusapan, Mami," sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay pantay ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Puri mula sa kanya kailanman. "Binasa ko ang journal ni Daddy." Sa unang pagkakataon, nakakita si Alon ng bahagyang pagbabago sa perpektong postura ng kanyang ina. Isang halos hindi mapansing paninigas ng kanyang mga balikat. "At ano naman ang natutunan mo sa mga walang kwentang sulat ng isang sentimental na tao?" Sagot nito, ang boses ay matalas. "Natutunan ko ang katotohanan," sabi ni Alon. "Ang katotohanan tungkol kay Mang Berto. Hindi siya tinanggal dahil sa pagsuway, kundi dahil sa isang inhustisya. Dahil mas pinili mong parusahan ang isang mabuting tao kaysa aminin na ang mga apo mo ay nagkakamali. Pinalalaki mo ang isang maliit na bagay." Giit ni Puri. Tumatayo. Sinusubukang gamitin ang kanyang taas para dominahin ang pag-uusap. Iyon ay isang simpleng desisyon sa pamamahala para mapanatili ang disiplina. Disiplina? Ang isang mapait na tawa ang kumawala kay Alon. O kontrol? Sinira mo ang buhay ng isang pamilya para lang sa ilang pirasong rosas. At pagkatapos, ginamit mo ang kasinungalingang iyon para sirain ang tiwala ko kay Hiraya. Ginamit mo para sirain ang kaligayahan ng sarili mong mga apo. "Ginawa ko yon para protektahan ka." Sigaw ni Puri,
ang kanyang kalmadong maskara ay nagsisimula ng magkalamat. Mula sa isang babaeng halatang may ibang intensyon, isang oportunista. Hindi. Sigaw pabalik ni Alon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Winawasak ang katahimikan na pinagharian ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pinoprotektahan mo ang mga pader na itinayo mo sa paligid ng bahay na ito, sa paligid ng puso mo, katulad ng ginawa mo kay Daddy. Pinigilan mo siyang magpinta. Pinigilan mo siyang maging masaya dahil natatakot ka sa anumang bagay na hindi mo kayang kontrolin. Napaatras si Puri, tila nasampal sa mga salitang iyon. Hindi pa tapos si Alon. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkaunawa. Bakit, ma? Dahil ba iyon ang ginawa sa'yo ng sarili mong pamilya? Dahil pinilit ka nilang iwan ang pintor na mahal mo para pakasalan si Daddy para sa kapakanan ng negosyo? Iyon na. Ang bala na tumama sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa katawan ni Puri. Napaupo siyang muli sa kanyang silya, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa biglaang panghihina. Tumingin siya kay Alon at sa ilalim ng liwanag ng lamp, nakita ni Alon ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman sa mga mata ng kanyang ina, mga luhang namumuo. Paano mo? Nakasulat din dito, mahinang sabi ni Alon, itinuturo ang journal. Isinulat ni Daddy kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya nasasaktan na makita kang nagtatayo ng mga pader dahil sa sakit ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang si Puri Valderrama ay nawala. Ang natira ay isang babaeng nasasaktan, isang babaeng biktima ng parehong sistema na ipinipilit niya ngayon sa kanyang anak. Isang babaeng pinagkaitan ng pag-ibig, kaya't natakot siyang hayaan ng iba na maranasan ito. Ang galit sa puso ni Alon ay napalitan ng isang malalim na awa. Ginawa mong kulungan ang bahay na ito, ma? Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay lumambot na. Isang kulungan para kay Daddy, isang kulungan para sa akin. At ngayon, sinusubukan mo itong gawing kulungan para kina Lino at Maya. Pero dito na iyon magtatapos. Tumayo siya ng tuwid, hindi na bilang isang anak na humihingi ng permiso, kundi bilang isang lalaking nagdedeklara ng kanyang kalayaan. Mamahalin ko ang mga anak ko sa paraang hindi nila kailangang itago ang kanilang mga tawa. Hahayaan ko silang magkamali. Hahayaan ko silang maging bata. At hahanapin ko si Hiraya at hihingin ko ang tawad niya. At kung papayag siya, mamahalin ko siya sa paraang dapat sana'y minahal ka ni Daddy kung hinayaan mo lang siya. Tumalikod si Alon at naglakad patungo sa pinto. Mahal kita, ma, sabi niya, hindi lumilingon. Pero simula ngayon, ako na ang magpapasya kung ano ang kaligayahan para sa pamilya ko. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan si Puri Valderrama na mag-isa, napapalibutan ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi natanda ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang malaking pagkatalo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang reyna ay naiwang mag-isa sa kanyang wasak na kaharian. Ang bahay ng mga Santos ay maliit at simple. Isang stark na kaibahan sa malawak at malamig na mansyon ng mga Valderrama. Ngunit sa pagtayo ni Alon sa harap ng kahoy na gate nito, ang naramdaman niya ay hindi pagmamataas, kundi isang matinding kaba. Mas matindi pa kaysa sa kaba na naramdaman niya sa pinakamalaki niyang business deal. Dahil dito, hindi pera o kontrata ang nakataya, kundi ang kanyang puso. Kumatok siya ng 3 beses. Ang pinto ay bumukas at bumungad sa kanya si Hiraya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay hindi maitago, na agad napalitan ng isang maingat na ekspresyon. Ang liwanag sa kanyang mga mata na laging hinahanap-hanap ni Alon ay bahagyang malamlam. Alon, sabi lang nito. Hindi Mr. Valderrama. Isang pangalan na binigkas ng walang init, walang galit. Tanging pagod. Hiraya, pwede ba tayong mag-usap?
Pakiusap ni Alon, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi agad sumagot si Hiraya. Tumingin ito sa likod niya, sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tumango ito at lumabas. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Naglakad sila patungo sa isang maliit na hardin sa gilid ng bahay, kung saan may mga nakatanim na gulay at mga namumulaklak na gumamela. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, walang mga salitang lumabas sa bibig ni Alon. Sa halip, iniabot niya ang isang bagay, ang journal ng kanyang ama. Napakunot ang noo ni Hiraya, ngunit kinuha niya ito. Binuklat niya ito sa pahinang may marka. Habang binabasa niya ang mga salita ng yumaong si Mr. Valderrama, ang tungkol sa inhustisya na sinapit ng kanyang ama, dahan-dahang nanumbalik ang buhay sa kanyang mga mata. Luha ang namuo rito, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkaunawa. Hindi lang ako nandito para humingi ng tawad sa iyo, Hiraya, sabi ni Alon nang matapos itong magbasa. Nandito ako para humingi ng tawad sa lahat, sa ginawa ng nanay ko sa tatay mo, sa ginawa ko sa iyo, sa pagiging duwag ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Naging bulag ako, Hiraya. Nabulag ako ng takot na itinuro sa akin mula pagkabata. Takot na magkamali. Takot na hindi maging perpekto. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagpapaalis sa'yo. Ang hindi pagtitiwala sa sarili kong puso. Isang lalaking may edad na, ang lumabas mula sa bahay, may dalang pandilig. Ito ay mas matanda kaysa sa litrato, ngunit ang mabait na mga mata ay pareho pa rin. Si Mang Berto. Napatingin ito kay Alon, pagkatapos ay sa kanyang anak. Hira, sino itong bisita mo? Naglakad si Alon palapit sa matanda. Iniwan si Hiraya na nakatayo, hawak pa rin ang journal. Inilahad niya ang kanyang kamay. Mang Berto, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ako po si Alon Valderrama, at narito po ako para personal na humingi ng tawad sa nangyari noon. Walang kapatawaran ang ginawa ng pamilya ko sa inyo. Tinitigan siya ni Mang Berto, nagulat. Tumingin ito kay Hiraya, na marahang tumango. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan, bago dahan-dahang ngumiti ang matanda at tinanggap ang kamay ni Alon. Ang nakaraan ay nakaraan na, iho. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang simpleng pagpapatawad na iyon ay tila isang malaking bigat na naalis sa balikat ni Alon. Bumaling siya pabalik kay Hiraya, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Alam kong wala akong karapatang humiling pero bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon. Hindi para maging yaya ng mga anak ko, kundi para tulungan akong buuin ulit ang pamilya ko. Para maging bahagi ka nito. Dahil ang hardin ng bahay namin, ang buhay ko, ay walang kulay kung wala ka. Napaluhan na ng tuluyan si Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kayang magpaliwanag ng buong hardin. Ilang araw ang lumipas. Sa malawak na hardin ng Hacienda del Silencio, isang bagong eksena ang makikita. Sina Alon, Hiraya, Lino, at Maya ay magkakasamang nakaluhod sa lupa. Hindi na sila naglalaro sa putik. Sa halip, maingat nilang itinatanim ang isang bagong usbong ng rosas sa isang espasyo na matagal ng bakante. Dahan-dahan lang, Maya, sabi ni Hiraya, ginagabayan ang kamay ng bata. Daddy, tulungan mo akong maghukay. Sigaw ni Lino. Lumapit si Alon. Hindi na alintana ang dumi sa kanyang kamay at damit. Habang naghuhukay sila, napatingin siya kay Hiraya, na nakatingin din pala sa kanya. Sa ngiti nito, nakita ni Alon ang kanyang tahanan. Mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, tahimik na pinapanood ni Puri Valderrama ang lahat. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. May isang bagay sa kanyang mga mata, isang bakas ng panghihinayang, marahil ay isang maliit na butil ng pag-asa. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi ito luha ng galit o pagkatalo. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na maaaring simula ng kanyang sariling paghilom. Sa hardin, matapos maitanim ang rosas, tumayo si Alon. Inangat niya si Maya at isinakay sa kanyang balikat. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang musika na mas matamis pa kaysa sa anumang awitin. Tumingin si Alon kay Hiraya at hinawakan ang kamay nito. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa pagtuturo mo kung paano muling mamulaklak ang hardin na ito." Ngumiti si Hiraya, pinisil ang kanyang kamay pabalik. "Sabay nating ginawa," sagot nito. "Sabay nating binigyan ng bagong simula ang lahat." At sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng kanilang hardin ng mga pangarap, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang kwentong hindi na tungkol sa perpektong kaayusan, kundi tungkol sa magulo, ngunit magandang katotohanan ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa kinang ng pangalan o sa perpektong kaayusan. Ito ay matatagpuan sa tapang na wasakin ang mga pader ng nakaraan, sa lakas na humingi ng tawad, at sa kaligayahang dulot ng simpleng paglalaro sa ilalim ng ulan. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi ang pag-iwas sa gulo, kundi ang pagtatanim ng bagong pag-asa sa gitna nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Alon at Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong uri naman ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.